round like this. Oh, big! Isang gabi ng matinding bakbakan ang nasaksihan ng libo-libong fans sa Toyota Center sa Japan matapos maganap ang dalawang pambato ng Japanese boxing, ang dating kickboxing superstar na si Tenshin Nasukawa at ang veteranong WBC bantamweight fighter na si Takuma Inoue sa dulo ng isang nakakapagpigil ningang 12-round showdown na naigang karanasan at ring IQ ni Takuma Inoue upang nasungkit ang WBC bantamweight world title via unanimous decision. Hindi madali ang panalo para kay Takuma. Sa katunayan, muntik pa siyang bumagsak bago magtapos ang unang round. Sa uling segundo ng round 1, kumonekta si Nasukawa ng isang malinis na suntok na dumiretso sa mukha ni Takuma, kaya napasigaw ang mga nanonood dahil umalog talaga itong si Inoue. Ngunit, sa halip na bumigay, umahon at ipinagpatuloy ang bakbakan. Sa unang dalawang round, si Nasukawa talaga ang nangunguna. Taglay niya ang bilis at unpredictability na naging tatak niya mula sa kickboxing days. Lumulusot ang kanyang makombinasyon at madalas na unahan si Takuma sa palitan. Halos walang atrasan, walang pahinga, isang bakbakan na tunay na nagpapasabog ng gigil sa mga fans. Pagsapit ng round 3 hanggang round 8, dito na nagbago ang ihip ng hangin. Ginamit ni Takuma ang kanyang malawak na karanasan at teknikal na diskarte. Mula sa pagiging target ng blitzing attacks ni Nasukawa, naging chess player siya sa gitna ng ring. Inaral bawat galaw, pinapabagal ang tempo at lumulusot ang mas malilinis sa suntok. Sa mga rounds na ito, malinaw si scorecard sa mga commentators na lamang itong si Takuma. Kontrolado niya ang distansya at kahit mabilis si Nasukawa, hindi na gaanong tumatama ang makombinasyon sa huli. Sa bawat pagpasok ni Nasukawa, may nakaabang na counter si Takuma. Pagdating sa round 9, dito muling sumiklab ang tensyon. Alam na ni Nasukawa na siya ay lugi sa puntos at makikita sa kilos niya na desperado siyang bumawi. Sumugod siya, nagbago ng stance, nagpa-switching at pilit na nililito si Takuma. Dito nagkaroon ng madugong palitan, dikdikan, sabayan. Walang gustong magpahuli. Ngunit kahit agresibo itong si Nasukawa, mas mataas ang accuracy ni Takuma. Sa round 10 mga kwento, lumitaw na parang laser ang mga tira ni Inoue. Habang umiiksi ang distansya, mas nagiging epektibo ang mga straight at counter hooks ni Takuma. Kahit gumagalaw ng mabilis si Nasukawa, parang nababasa na ni Inoue ang bawat pag-atake. Maraming suntok ni Takuma ang lumulusot at dito na unti-unti na-shift ang momentum patungo sa dulo ng laban. Sa rounds 11 at 12, nagpakita pa rin ng tapang si Tenshin Nasukawa. Ilang beses niyang nadadala si Takuma sa corner kung saan nakakabitaw siya ng mga malulutong na suntok. Ngunit, hindi basta-basta nagpapakulong itong si Takuma. Bago siya maipit, kumakalas agad siya. Inaangat ang laban pabalik sa gitna at binabalik ang kontrol. Dito na, nakita ang ring IQ ni Takuma Inoue. Hindi lamang bilis o lakas, ngunit taktika at timing ang naging puhunan niya. Habang tumatagal, mas nahihirapan si Nasukawa na basagin ang depensa ng veteranong si Inoue. Ang bilis ni Nasukawa ay naroon pa rin, ngunit halatang nabibigo siyang makahanap ng butas, dahilan para makitaan ng frustration ang kanyang mga galaw. Pagkatapos ng huling round, tumagilid ang ulo ni Nasukawa habang lumalakad papunta sa kanyang corner. Halatang ramdam na niya ang magiging resulta. Ang crowd ay naghihintay, ngunit ang ekspresyon ni Nasukawa ay nagsasabi, alam niyang hindi siya nakauna sa puntos. At nang inanunsyo ang opisyal na desisyon, sumabog ang sigawan sa Toyota Center and the new WBC Bantamweight World Champion, Takuma Inoue, winner via unanimous decision. At para sa mga boxing fans, ito ay pagpapakita ng kahit gaano kasikat at kabilis ang isang fighter tulad ni Tenshin Nasukawa, ang karanasan at ring IQ ng isang tunay na elite boxer tulad ni Takuma ay isang pader na mahirap lampasan. Mga kwento, muling pinatunayan ng Inoue family ang kanilang dominasyon sa Japanese boxing scene at para kay Takuma, ito ang pinakamalaking tagumpay ng kanyang karera. Isang panalong ginawa sa harap ng isang napakabilis, mapanganib at gutom na challenger. Sa ngayon, si Takuma ay WBC Bantamweight World Champion habang undisputed Super Bantamweight World Champion naman ang kanyang kuya na si Naoya. At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.